bang sabihin pero wala kang lakas ng loob na sabihin ang personal? I-shout out mo na yan! I-shout out mo na yan! Para sa ex, para sa crush, para sa magulang, para sa boss, para hindi ka na mahirapan, i-shout out mo na yan! Shout out sa umaga! Shout out sa umaga with DJ Baby Toby! Number 1! 6.7 Energy FM! Same. Pero iba dito sa 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Oras sa buong kapuluan, Pangga. Check your time. It's now 6:32 on the clock. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre, good morning din sa mga Pangga natin dyan na gumigising na may sharingan sa mata. Sharingan, ibig sabihin may sore eyes. Naku. Alam nyo, pagkagising ko, hindi ko siya namalayan. Nandito na ako sa opisina namin nung nalaman ko. Actually, kanina nga lang talaga. Kanina lang naghuhugas ako ng pinagkainan ko dito. Breakfast, no? Pagkakita ko, parang nararamdaman ko parang ang bigat ng mata ko. Left eye. Pangga, by the way, no? Parang ang bigat ng mata ko. Tapos, nung pagkakita ko sa salamin, ang pula-pula ng mata ko. Ayan, no? Huwag kita nyo, medyo magana yung ano ko eh. Hindi po yan eye bags, okay? Nakakainis. Tinanong ko kanina kaya, no? Kay Kuya Estong, no? Kuya Estong, tinan mo tong mata ko. Ang cute. Ang cute, pulang-pula. Hindi ko naman siya, hindi ko naman siya kinusot, no? Tapos pagkakita ko lang talaga, biglang pulang-pula. Tapos yung isang ko namang mata, no? Sa right eye ko naman, puting-puti naman. So ibig sabihin, sore eyes. Nakanang very good naman, no? O, yari na kayo sa akin ngayon. Lumayo kayo sa akin. Kamuwi! Ay, nako. Kaya pala ganun kanina. Akala ko lang kanina, inaantok lang talaga ako. Pero yun pala, kaya pala mabigat ang mata ko, no? Sore eyes na pala to. Ano kaya to? Pwede naman daw i-disinfect to, no? Oo. Tatakpan ko lang ng mata ko. Kasi sabi di ba nung mga matatanda dati, kapag may sore eyes ka daw, magsuot ka daw ng shades para daw hindi makahawa. Totoo ba yun o hindi? Tingin ko naman parang hindi. Nakakainis. Alam nyo, ngayon na lang ulit ako nagka-sore eyes, no? Oo, simula dati nung tag dito. Year 2018. Yun yung last na sore eyes ko. Ngayon na lang ulit. Ano ba nangyayari? Paano ba nahawa sa sore eyes? Huwag mong hawakan, Baby Toby, para di ma-infection. Hindi ko naman hinahawakan talaga. Yari ako na ito mamaya kay DJ Lindsay. Uso daw ang sore eyes ngayon. O yung uso nga ba ang sore eyes ngayon? Hindi ko na alam eh. Di na kasi ako Di na kasi updated sa mga bagay-bagay ngayon. Ano ba uso na ngayon? O, sa mga kanta, hindi ko na rin alam, di ba? Tapos, sa mga bagay-bagay sa social media, hindi ko na rin alam. Ayan, sabi dito ni Alicia, kawawa ka naman, Baby Toby, uso po kasi yan. Papatakan mo ng gatas ng nagpapasuso ng Ganun ba yun? Ganun ba yun? So, ibig sabihin, kapag may sore eyes ako, papapatakan ko ng gatas na nagpapasuso ng inat? Tama ba ako ng pagkakabasa? Ganun ba yun? Ha? Seryoso ba yan? O biro? Seryoso daw. Seryoso ba yun?
Boss Chairman, seryoso yan, Chairman? Ganon ka? Ay, ayos ah. Nananawagan po ako sa mga may anak po dyan. Nagpapadete ng bata. Please naman, no. Pakipatakan naman yung mata ko. Ang sagwa naman, no. Chairman, may kilala ka ba, Chairman? O wala? Wala, sayang. Seryoso pala yung akala ko biro yun. Kasi napaka-unusual naman kasi, di ba? Papatakan ng gatas na nagpapadete ng... Alam niyo, na-imagine ko. Alam niyo kasi, kapag kasi may sinasabi kayo sa akin, di ba, na-imagine ko yun sa utak ko. Ilalagay mo lang sa... ilalagay pala sa kutsara. Okay. Akala ko naman, alam niyo yun, akala ko naman ibabalandra ko yung mata ko sa baba nung, alam niyo na. Tapos papatakan, ganun pala, kutsara naman pala. Madumi lang talaga utak ko, sorry na. Nagulat ako eh. Uy, ngayon lang nalaman yun, no? Oo, na ang gamot pala sa sore eyes ay gatas ang nagpapadede ng ina. Hindi ko naman alam yun. Or dropper daw. Ayun naman pala, dropper. Pwede naman pala dropper, no? Depo, hihingi po kayo. Ayun, hihingi pala ako dapat. Tapos ilalagay daw sa kutsara, tapos ipapatak or dropper doon sa mata ko. Ganun pala yun. Eh, hindi ko naman alam eh. Sorry na. Iba lang yung alam ko eh. Ang hirap pala, no? Ang hirap pala tumingin kapag ang bigat ng mata mo. Ganito pala yung ganito pala yung feeling ni Kakashi sa Naruto, no? Anyway, Kakashi ako ngayon ha, by the way. Si Kakashi ako ngayon. Sa mga kapwa ko nanonood dyan ng Naruto. Oy, si Chairman nanonood dyan ng Naruto. Nakaano nga yan, no? Sage of Six Path, no? Diba? Ayos. Naruto geek. Anyway, ngayong oras na ito, simulan na natin ang programang Shoutout sa Umaga. I-shout out mo na yan! Number 1, 06.7 Energy FM. Good morning sa mga panggaan natin dyan na may jowa pero ayun nga lang, may amoy. Patulad na nga lang ng ating message sender, no? Meron siyang jowa. Kaso nga lang meron daw siyang naaamoy na something fishy. Sabi niya dito, good morning baby Toby. Tago mo na lang ako sa pangalang Luffy. One Piece fan to. Di ko alam kung paano ko sasabihin sa jowa ko na ang asim niya. Pasensya na kayo, bago pa lang kasi kami, hindi ko masabi yung mga ganung bagay sa kanya. Pero ayun na nga, paano ko sasabihin sa kanya to? Paano ko sasabihin na may amoy siyang maasim? Maraming salamat baby Toby sa tulong, God bless sa inyo. So paano masasabihin yun? Rektahin mo. Sabi mo, babe, ang asim mo. Well, oo nga naman, di ba? Since bago lang naman kayo, no? Bago lang naman kayo, mahirap nga sabihin yung mga ganyang bagay, no? Mahirap sabihin na, babe, may amoy ka. Wherein kapag kayo ay matagal na, no? Masasabi mo na yun eh. Pwede mo sabihin, oy babe, ang asim mo. Di ba? Parang ang gagawin niya na lang noon is, iti-take niyo yun as biro. Tapos baka nga mamaya, ipaamoy pa sa'yo ng ipaamoy, no? So ayun na nga, no? Kung ngayon ay bago-bago kayo, no? At hindi mo masabi na medyo maasim siya, no? Siguro kausapin mo lang siya. Sabi mo, unahin mo ganito muna. Tanong mo muna, babe, ano nilalagay mo sa sa kilikili mo? Ano diyo mo? Ganun. Tapos gano'n. Tapos kapag sinabi niya ang ganitong product, no?
mag-recommend ka ng panibagong product. Baka hindi naman kasi tumatalab. Or baka naman, kulang lang din naman sa ligo. Pero yan naman kasi, no, yung amoy na yan kasi, dahil yan sa pawis. Oo. At syempre, kung may amoy naman yung ano mo, yung jowa mo, dapat tanggapin mo, dapat hindi mababawasan yung pagmamahal mo sa kanya. Kahit ikaw rin naman eh. May amoy ka rin naman. Nag-iinarte ba siya sa'yo? Hindi. Lahat tayo may kanya-kanyang baho, no? Baho ng paa, baho ng kilikili, baho ng singit, baho ng hininga. Pero hindi naman sila nag-iinarte sa atin, no? Hindi naman sila nagsasabi na, uy, baho ng ano mo. O katuwaan, di ba, nasasabi na, uy, ang bantot-bantot ng paa mo. Nung nag-Hong Kong tayo, ang baho ng paa mo. Diba? Yung mga ganong binuran, okay lang naman yun. Wala nang problema doon, no? Pero yun na nga. Huwag naman sana dumating sa point na mababawasan yung pagmamahal mo sa kanya dahil lang doon. Kasi alam nyo, no? Kapag ikaw ay nagkaroon ng isang jowa na okay lang sa kanya yung mga kabahuan mo sa katawan, napakasaya nun sa feeling. Bakit? Kasi tanggap ka niya. Di ba? Hindi siya maarte, kumbaga. Cowboy siya. Tapos ngayon, kung ikaw naman ay mag-iinarte ka, tapos mababawasan ka ng sobra-sobra, tapos mababawasan na yung pagmamahal mo sa kanya, no? Hindi true love yan. Ang true love, kahit na gaano pa kabaho ang paa mo, kilikili mo, singit mo, hininga mo, ulo mo, lahat-lahat na okay lang sa kanya. Tatanggapin ka niya, di ba? Kasi yun ka eh. That's you. That's part of you. Yung baho na yan. Pero syempre naman bilang ikaw rin naman, bilang jowa rin naman, no? Respeto mo na rin sa sarili mo na magkaroon ka na, respeto na rin sa partner mo na magkaroon ka ng proper hygiene, no? Ngayon, kung alam mo na medyo mabaho yung kilikili mo, no? Eh di, patignan mo, pacheck mo kung bakit na ganoon. Kasi syempre, naglalagay ka nga naman, di ba? Tapos, ayun, umaasim pa rin, no? So, why not? Alam nyo, meron ng ginagawa dyan sa kilikili, no? Na para mabawasan yung pagkapawis, di ba? Alam mo kung may mga ganyan na eh, no? Syempre, yung technology natin ngayon, di ba? Nag-i-improve na, no? Kaya ayun, pwede naman siguro ipacheck yan, no? Or hindi naman kaya kung madadala naman sa mga tawas-tawas, no? Or hindi naman kaya sa iba pang diyo, no? Pwede naman yung ganun. Oh, at kung sa tinatanong mo naman kung paano masasabihin to sa jowa mo, no? Wag naman siguro yung tawag dito, yung paseryoso effect, no? Biruin mo. Paamoy nga kilikili mo. Ganun. Tapos biruin mo, asim ah. Ganun, di ba? Tapos yung attention niya nun. Makakot yung attention na nun. Tapos aamoy niya yung sarili niya, di ba? Ganun yun. Eh syempre bilang partner mo, bilang partner ka niya, no? Gusto niya rin naman talaga na maging mabango siya sa pang-amoy mo. Di ba? Huwag ka siguro mahiya. Natakot ka lang niyan. At syempre naman, no, paalala lang, kung mahal mo talaga siya, no, kahit na anong baho niya, dapat hindi mababawasan yung pagmamahal mo sa kanya. Okay? Sabi nito ni Choyams Red, maasim DJ Baby Toby. Ano yan? Tamplahan? Ang tamplahan? Saan ang tamplahan? Timplahan. Timplahan pala yun. Sabi naman dito ni John Abatoon, kausapin mo jowa mo, sender. Nasabi mo kay Poging DJ tas di mo masabi sa jowa mo eh. Ganun talaga. Kaya nga hindi niya masabi, di ba? Kaya nga sinabi niya sa akin kasi hindi niya masabi ng personal sa kanyang jowa. Yun naman talaga ang purpose ng programang ito eh. Oo, yung mga bagay na hindi mo masabi ng personal, no? Ayan, sabihin mo dito. Tulad na nga niyan. So, since bago-bago pa lang sila, hindi niya masabi na maasim jowa niya, di ba? Ayan, tutulungan ko siya.
Oo, lakasan niya yung loob niya. Tuturuan ko siya ng diskarte, no? Diba? Babe, pamoy naman kilikili mo. Tapos magbiro ka, asim! Okay lang naman yun sa kanya, no? Wala namang problema yun. Tsaka, tao ka lang din naman. Mababaho yan, okay lang. Maganda ka pa rin. Sabi ni Alicia Guevara, sana gayahin niya si PPJ, laging mabango. Lalayo ka pa, nandito nang naman ako. Mabango rin naman ako ah. Tapos Papa Jackson, tulog na ngayon. Lalayo ka pa. Lagi rin naman ako mabango ah. Oo. Siyempre, perfume ko kaya ata, Lindsay mo ano. Pag sinabi niyong hindi mabango yun, yari kayo Lindsay. Anyway, ayan sa mga pangga natin, no? Sa mga pangga natin na gusto mag-send ng kanilang mensahe sa buhay, no? Yung mga bagay na hindi nila masabi ng personal. Ayan, send nyo lang yan sa aking Facebook page. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067. Sabi ni Nene, Boboy, yak Baby Toby. Bakit naman yak? Anong masama sa naghahangad or sa nagre-request na paamoy ng kilikili? Bakit? Anong masama doon? Wala akong nakikitang masama, wala akong nakikitang kadiri sa mga tao na nagre-request ng paamoy naman ng kilikili mo. Kung mahal mo naman yun eh, di ba? Why not, di ba? Actually, ang cute nga nun sa mga magjowa eh, no? Yung nag-aamuyan ng kilikili. Oo, di ba? O aminin nyo, gustong-gusto niya rin amuyin ang kilikili ng jowa nyo. Batuwang ko yung hindi eh. Alam nyo, sabi nga nila, no, ang mga nagtatagal daw na magkarelasyon, no, na magjowa, ay yung mga nag-aamuyan ng kilikili. Oo, kaya kung gusto nyo, no, na magtagal kayo, mag-amuyan kayo ng kilikili. Di ba? Ay nako, kaya naman sa mga pangga natin, again, kung gusto mo mag-send ng mga hindi mo masabi ng personal, no? Ayan, hanapin nyo lang. Baby Toby 1067. Oo, Facebook page ko yan, ha? Send lang kayo dyan ng message, tapos babasahin ko yan. Pwede nyo magpakilala, pwede rin namang hindi, okay? Anyway, yung ating nabunot kanina sa Panggash o Pangcash ay hindi nakatawag sa atin. Sayang naman. So goodbye 500 pesos. Pero ngayon, hindi pa huli ang lahat, no? Kasi pwede mo siyang manalo ng 200 pesos naman. Kaya naman, Chairman, tawagan na yan. Hi, Panggash! O Pangcash! On Air Promo! Tinatawagan ulit ng pansin si Cervales Antonio ng Bing Car Sigma, location General Mariano Alvarez Terminal, na may plate number na DXJ 971. Nako, pumunta dito sila Kapitana nung September 22, birthday ko yan. Oo, hindi ako nakasama niyan eh. September 22 sila. Hello? Hello? Hello po. Ito po ba si Cervales Antonio? Hindi po. Hindi po. Bakit po? Ito po kasi nanalo po kasi siya ng 200 pesos po. Ako nga po pala si DJ Baby Toby ng 106.7 Energy FM. So, kayo, kailala niyo po ba siya? Opo. Ano niyo po siya? Kamag-anak po. Kamag-anak? Seryoso po ba yan? Ha? Seryoso po yun? Pamangkin niya po ako. Anak niya po? Pamangkin. Pamangkin. So, ito po ate. Nanalo po kasi siya ng 200 pesos. Ngayon, tatanong ko lang po yung GCash number niya po. Okay lang po ba? Opo. Ayan, pakisend na lang po. Mamaya ako, mag-text po ako sa inyo. Tapos, isasend ko po sa inyo kung ano po yung kailangan po namin para ma-send po namin yung 200 pesos po. Don't worry po, wala po kayong babayaran dito, okay?
Okay, thank you po. So ayan, thank you and good morning po sa inyo. Okay po. Parang kakagising lang ni ate ha. So yun, once again, congratulations Sir Vales Antonio. O sana naman no, pamangkin mo talaga yun. Ay nako. Anyway, for the meantime, magbalik tugtugan muna tayo. For our next song, here's a song from Ben and Ben titled Araw-Araw. Only here at your number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo